Ako, Carmena, kung meron man akong pinatay o meron mang namatay na ilang libo na yan, bakit wala akong kaso na kinakaharap dito sa Pilipinas? Sarado ba mga RTC? Sarado ba mga korte natin? Bakit hindi ko mag-file? Bakit doon yung mag-file sa ICC? Because it is designed to banish us from the face of the earth. Matagal na po mga patay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nagkabayan ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Sa pag-usapan natin, bakit nga ba hindi nahabla, no? Itong mga ginagawang pagpatay ni Duterte nung mga panahon na nandoon pa siya sa Davao, no? At itong panahon na kanang kamay niya itong si Senator De La Rosa, no? Nung naging chief of police noon sa Davao. O bakit nga ba? No? Kasi ang ginagawa nila, no? Gaya nga nung sinabi ni Las Cañas at ni Matobato, lagi nilang tinataniman ng ebidensya, pinapalabas nila na nanlaban. Tapos meron pang binanggit si Las Cañas na pinaglilibingan nila, no, yung Laod Quarry na pag-aari ni Ben Laod, no. Kaya nga nung ginawa ni De Lima, no, nung Justice Secretary pa siya, nung pinahukay niya yung Laod Quarry diyan sa Davao, nakakita sila ng mga kalansay, mga buto ng tao, no, na pinaglilibingan ni Duterte noon at saka yung kanang kamay niyan si De La Rosa. Pinapalabas nila lagi, kinikidnap nila yan eh. Ang ginagawa kasi nila noon, pinapalabas lang nila na nawala. Para pagdating sa police report, missing lang, hindi talaga pinatay. Yan ang style nila eh. Kaya hanggang ngayon, hindi sila nagkakaroon ng kaso, hindi sila na hahabla, no? Hindi sila nasisilip ng Department of Justice. Pero nung si De Lima na yung umupo, ayun, diba, nagkaroon ng lakas ng loob tong si De Lima na imbestigahan yung mga patayan dun sa Davao. Kaya ayun, biglang nagalit ito si Duterte, diba, nung naging presidente siya. Ginantihan niya, pinakulong niya itong si De Lima. Kasi nga, nabulgar yung ginagawa niyang pagpatay, no? Silang dalawa ni De La Rosa doon sa Davao. Kaya kailangan talaga manghimasok itong mga ICC. Dapat na talaga kasi hindi kakayanin itong justice system natin. Kasi itong mga makapangyarihang politiko na to, yan, sina Duterte, no? Walang habas lang na pinapatay itong mga kababayan natin. Tapos dinodoktor yung mga ebidensya, pinapalabas ng laban, Kaya, ayan, pagdating sa ICC, hindi uubra yan, yung mga ganyang taktika nila. Kaya takot na takot sila sa ICC. Takot na takot sila, yan, si De La Rosa, tsaka yung mga iba pang tutan ni Duterte. Yan, sina Dante Geran, sina Aguirre, si Albayalde, sina Vicente Danao. Yan, isa-isang magiging karton yan doon sa ICC, sigurado yan. Halak pa. Yan, bago naglabas ng warrant of arrest ang ICC, inimbestigahan na yan, 2021 pa lang, nagkaroon na ng preliminary investigation tungkol sa mga patayan na yan. Kaya buo na yan eh. Conclusive na yan. Nandoon na sina Matobato, si Las Cañas, si Garma, no? Lahat-lahat yan, kompleto na yan. Yung prosecution, inipo na yan. Kaya pagdating sa trial, isa-isang mabubulgar yung mga katarantaduhan nila, no? Lalo na itong si Duterte, yung kademonyohan ito ni Duterte. Isa-isang yan, pagdating sa trial. Kaya takot na takot siya sa trial, ayaw niyang humarap eh. Kasi masisira ang pangalan niya eh. Masisira ang pangalan niya, masisira din si Sara Duterte, no? Na siya pala ang reyna ng Tokhang, dyan sa Davao, no? So panoorin natin ito, yung sinasabing mass murderer na ginawa ni Duterte noong panahon ng war on drugs. President Duterte, you consciously and deliberately put in place a permission structure for mass murder. And in due time, you will be held accountable for the thousands of extrajudicial killings in the Philippines. Saan po natin si Duterte? Karapatang banda! Himag laban! Himag laban! Karapatang banda!
So yun, ngayon pa lang nagkakaroon ng hustisya. Itong mga libo-libong pinatay ni Duterte. Itong demonyong Duterte na to, At isa-isa nang nalalagas, pati mga alipores niya, Isa-isa nang binibitbit ng ICC. At in due time, malalaman natin, kung gaano talaga kasama, kung paano nila ginawang sistematiko ang pagpatay dito sa mga pusher na to habang sila pala may pinaprotektahan mga drug lord. Sa panoorin po natin itong confession ni Matibato, kung papaano ibinulgar nitong isang death squad at kung paano yung pamamaraan nila ng pagpatay sa mga kriminal, sa mga adik, na kung paano tinataniman nila ng baril para palabasin na ng laban at para palabasin na ma-justify yung pagpatay nila sa mga tao. Sa Davao namin, mga operasyon namin, napapatay ka, palagi yan may baril. Yan ang trabaho ng pulis ng Davao, ma'am. Palagi may baril yan. Mamatay ka, may baril yan. Ano po bang ibig sabihin nun? Sa kapag may pinapatay ang isang tao, Linalagyan ng baril, ma'am, para may ebidensya nga may baril nga lumaban. at anong klaseng baril po ang linalagay? Kasagaran, yung mga paltik na baril, yung mga 38, ma'am. Paltik. Oh, paltik. Sino naglalagay ng mga baril na yan? Kasi pulis yan, ma'am, kaya may reserba man yun. Basta ang isang pulis, may reserba yung isang baril para kung emergency, mayroong mapatay, mayroong lalagyan din. Paano nyo po to alam? Kasi mga kasama ko, ma'am, matagal na kami nagsama, hindi lang kay isang taon, almost 24 years kami nagsama ng mga pulis ko, ma'am. So yan po, tinataniman ng ebidensya, tinataniman ng baril para palabasin na ng laban, ang mas masama, pati yung mga personal na kaaway nila, gaya nitong si Jun Pala, isang broadcaster na lagi nagbabatikas kay Duterte, pinatay din nila. Tapos dodoktorin nila yung mga police report, palalabasin na ng laban, So ganyan, ganyan kasama itong Duterte na to, Kaya dapat lang na maging karton to sa dahig. At isama niya yung kanang kamay niya yan, si De La Rosa, magiging karton din yan. Hala ka. So yun lang po, So sana nga magpakita na to si De La Rosa, kung talagang wala siyang kasalanan, kung hindi naman siya guilty, hindi siya tatakas. 'Di ba? Sabi nga ni Ombudsman Remulla, flight is the indication of guilt. About the ICC. Kaya nagtataka ako sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Pumarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo Managot ka sa iyong mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Di ba? It's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Okay, thank you. Sir, last na.